Ang Batangas, Barangay Bukana, napakalaking bahagi kung ano si Kuya Noli ngayon. Pagdating lang ng challenge kami, kumikita talaga ng maganda para sa pamilya. Nag-birthday ako na wala sa amin. Tama ko masakit din yun sa misis ko at sa anak ko. Tumusok at ako'y napaluha. Kuya Noli, di bumitaw, lakas loob, muntik ng malusaw, ginawang sandata ang bawat pangungutya sa lens ng... Yo mga Kanoli, magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto mga Kanoli ay ang Batangas, Barangay Bukana na Sugbo ay napakalaking bahagi kung ano si Kuya Noli ngayon. At siya sa lugar na naging parte ng aming buhay, ng aming pamilya, no? So talagang makasaysayan, at ang Barangay Bukana ay napakaraming binagong buhay at pamilya. So iniisip ko nga, bakit siya Bukana, no? Sa amin kasi sa Bicol, ang Bukana ibig sabihin yung bubuka at magbibigay ng pag-asa sa bawat pamilya. So yun ang nangyari dito sa Bukana. Ayan. At ikutin natin or umikot tayo sa party dito ng Bukana, kung saan ako noon ay nag-uumpisa pa lang or unang salta ko dito. Ayan, tara na. Siya si Kuya Noli, manood ka lang sa video niya, ikay papasayahin. Siya si Kuya Noli, masiyahin, mabait, palabiro, at siya ay matulungin. Maawain sa kapwa, mababaw ang luha, madaling malapitan, tutulungan ng kusa. Kaya mga Kanoli, dapat laging masaya, manood ka lang sa video niya. Siya si Kuya Noli, pinanganak siya sa Samar, lumaki sa Bicol na may mabuting asal. Siya po si Kuya Noli, sa buhay palaban, at nakatira po siya ngayon sa may Bulacan. Lagi lang masaya, pinapakita niya sa video, sa mga vlog niya sumaya ang mga tao. Laging masiyahin at laging palatawa. Ayan si Kuya Noli, laging magpapasaya, tumutulong din sa kapwa, nakapuspalad, hindi nangihingi ng sukli o anong bayad. Palaging seryoso pero sobrang bait, mababaw ang luha at sobra ding kulit. Kaya mga Kanoli, nandito lang siya, handa po siyang tumulong pag kailangan nyo siya. Ayan si Kuya Noli, hatid niya ay vibe. Sa mga di pa Kanoli, kayo ay mag-subscribe. Siya si Kuya Noli, manood ka lang sa video niya, ikay papasayahin. Siya si Kuya Noli, masiyahin, mabait, palabiro, at siya ay matulungin. Maawain sa kapwa, mababaw ang luha, madaling malapitan, tutulungan ng kusa. Kaya mga Kanoli, dapat laging masaya, manood ka lang sa video niya. Siya si Kuya Noli, manood ka lang sa video niya, ikay papasayahin. Siya si Kuya Noli, masiyahin, mabait, palabiro, at siya ay matulungin. Maawain sa kapwa, mababaw ang luha, madaling malapitan, tutulungan ng kusa. Kaya mga Kanoli, dapat laging masaya, manood ka lang sa video niya. Siya si Kuya Noli, Bicolano, Samareños, Bulaqueño, yan ang mga lugar kung saan siya nagmula at sa buhay ay sumugal. 12 years kakilala niya na si Japper Sniper, magkatrabaho pinagtagpo, parehas na YouTuber. Parehas silang tumutulong sa kapwa, pagiging mabuting tao pinapakita, hindi magsasawa na sila umagapay. Si Kuya Noli lagi nyo kaagapay, at sa mga adventure kasama nyo sila, laging araw-araw maghahatid na saya. Sa kanilang video kayo ay tumutok, na kaya lampasan sa buhay bawat pagsubok. Ayan si Kuya Noli, hatid niya ay vibe. Sa mga di pa Kanoli, kayo ay mag-subscribe. Siya si Kuya Noli, manood ka lang sa video niya, ikay papasayahin. Siya si Kuya Noli, masiyahin, mabait, palabiro, at siya ay matulungin. Maawain sa kapwa, mababaw ang luha, madaling malapitan, tutulungan ng kusa. Kaya mga Kanoli, dapat laging masaya, manood ka lang sa video niya. 2 minutes bago mag 6 AM ng umaga, in the morning. At kumusta po kayo mga Kanoli?
At ito nga, yan ang welcome to Bukana. Meron pa nga yung tanigi, ayun no, tanigi. Kasi nga, yan sa laot, sa dagat, ay marami, sikat sa kanila yung tanigi. No? So ito, meron ditong 7-Eleven. At dyan din ako bumibili. At doon din ako naggagasolina. Pagka yung, halimbawa, lumalabas kami, noon magkakaibigan ako si Franstar, si Jokes, no? At iba pang mga Sword family. Diyan, pag malapitan na ayaw mong pumunta sa sentro. Ayun po, at kaya isa rin sa dahilan bakit napakaraming estudyante rito at tao, at mayroon din mga apartment, no? At eto kasi nga mayroon ditong BSU na ano, na maraming nag-aaral sa iba't ibang uri ng Batangas. Kumbaga, dito talaga sila nag-aaral. Ayan, oh. Ayan, BSU. At nung time na yun nga, ako ay pangalawang pandemic ako noon na nagawi rito at napunta. At dito, napakaraming bantay pa dito. May barriers pa yan. May barriers. Pero nung pangalawang pandemic, medyo maluwag-luwag na. At kailangan mo lang noon ay meron kang yung ano, hindi ko na maalala, yung card na vaccine card yata yun, na kailangan may dala ka noon, at saka yung galing sa barangay yata yun. So para makapunta ka sa ibang lugar. At yun, so dito talaga napakahigpit dito sa lugar na yan, napakabantay, at bago ka makapasok dyan sa barangay Bukana na yan. Yun po, at pahirapan nung panahon na yun. At salamat tayo, nung pangalawang pandemic ay medyo lumuwag-luwag na. At doon po nag-umpisa yung aking journey. So ito, bali yan, ay papasok yan sa barangay Bukana. Mahaba yan. Ayan. Napakahaba yan. At yan po, at malapit din dito yung Bukana Elementary School. Ayan. Ay, kumusta? Kumusta sa inyo? Ikaw pala yan. Oh, kumusta na? Si misis mo? Sabay. Gising na yon. Tulog pa yun. Pasyal din sana ako dun eh. Tulog pa. Alright, so yun po yung sa dati naming ano, inupahan. Sila yung ano, sila yung caretaker. At yan nga po, no, at malapit lang ang eskwelahan dito. Ayan, no. Elementary school. Ayan. At kagaya ng sinabi ko, ito ay parang hallway na, good morning kay Dagol. Cut out. Sino bang Good morning. May inanuan lang, nagbablog lang. Ayan si Kuya Dagol. Yan po. At hanggang doon, so yan, eskwelahan din na yan. Yung kulay na yan na school. Ayan, mga tricycle driver, mga naamasada, at nag-aabang mga palabas, no? Mga galing doon. Sa looban doon, nakapunta na ako doon eh. Yan po, eskwelahan. Yan, eskwelahan. Marami na nag-aaral dyan. Nakapasok na ako dyan eh. At yan nga po, no, paaralan. So sarado pa. Ayan, sarado pa. At madadaanan din natin nung nangungupahan pa nga kami dyan, madadaanan natin yung kung saan kami bumibili ng ulam. Kaya lang maaga pa, wala pa silang tinda. Nagtitinda yan sila ay mga 10 or 9, nakalatag na sila dyan. So yung lamesa na yun, yan. Tapos dito mayroon din yun eh. Dalawa kasi yan nagtitinda dyan eh. At doon kami bumibili ng ulam pagka yung alanganin kaming magluto. So para at least kakain na lang, hindi na magluluto. At yan po, yan nga po pala yung isa, no, may latag na almusal. Ang cute nito, terrace na sa harapan. Cute. Ay, may luto na pala dito. Wow, sarap niya. Ayan, so dati dito ako bumibili. Taxi. Taxi daw. Wow. Darling. Sarap. Ayan, 3 kalan, 4, 5. Ayan. Wala na yung kain-kainan dyan. Wala na yung ano, yung parang kubo. Morning! Ayan. Ayan, dati dito nga ako bumibili. Diba? Uy, may luto. Luto na agad. Sarap. Uy!
mainit yung takip. Bihira buhay. Ayan. At ito nga ano, yung simbahan nila dito sa Barangay Bukana. Ayan. Simbahan. Tabing kalsada lang. Ito lang. Ayan na. Simbahan. Ayan. Ayan po yung kanilang barangay. At may nagtitinda rin ng almusal. Tempurado. You are a vlogger. Uy, ano? Macaroni, spaghetti, pancit. Ito. Yan. Uy, tanghon. Morning po. Ano ito mga tricycle driver. Nakapila dito. Yan ang barangay, malapit lang. Oh. Ayan, so malapit na tayo dun sa ano, yung inupahan namin na apartment. Kasama ko si Una, ako muna, Franstar, saka si Thinking Body. Si Jokes, habol lang yun eh. Kumbaga, naghanap lang siya ng matitirahan nung napunta siya rito. So ayun, hanggang sa nakasama namin siya. Ayan, so malapit na po. Kaya lang tulog pa yung ano, tulog pa daw yung caretaker. Yan. Yang bahay na yan. Yang kulay, ano na yan. Oh, yan. Ngayon daw may mga nangungupahan na raw dyan. Ayan. Dyan. Yan. Yan sa loob. May mga kalokohan vlog kami dyan. Mga tulog pa kasi yung caretaker, so hindi tayo makapasok. No? Ayan. Yung apartment na yan, medyo naluma na yung pintura. Dati ano pa yan eh, yung napaaganda pa ng pintura. Ayan. Yan po, yung apartment na yan, makasaysayan. Makasaysayan yan kay Kuya Noli, kay Franstar, kay Thinking Body, at kay Joksim TV. Ayan, nung panahon naman na nandyan, ay siyempre hati-hati kami sa renta. Hati-hati rin kami sa ano, yung sa pagkain. Yung literal na nangungupahan talaga. Evacuation center, meron na palang ganito. Ayan, yung literal na nangungupahan talaga. So ganun ang sistema namin noon ni Franstar, ni Thinking Body. At that time, kung babalikan ko mga kanoli, ay grabe, ang sinasahod namin noon halos wala talaga. Parang balik-taya lang talaga. Parang balik-taya lang palagi. No, parang 5,000, 10,000, 15,000. Napakalaki na nga nung 15 to 20,000 nung that time kung makakasahod kami ng ganun. At kaya noon ay kumbaga ay talagang lagi kaming kapos. Kaya lang isa rin yun sa nagpatatag sa akin. Siguro sa akin din, kay Franstar, kay Thinking Body, nagpatatag sa amin kung paano magpatuloy sa pagbablog. At dumating yung time noon na doon sa apartment na yun ay nagkanya-kanya na kami. Kasi nga noon ay pupunta na kami ng Burias, no? At sana nga hindi ako nung makakasama. Si Franstar ay kumbaga kinausap niya si John Egor para makasama ako, no? Kasi nga hiwa-hiwalay na kami. Kasi nga ay medyo open na yung ano noon, yung medyo bukas-bukas na yung pandemic noon. Kaya kumbaga pwede nang lumayo-layo. Yun, hanggang sa napagdesisyonan na ayun ay makasama ako doon sa Burias. At doon talaga nag-umpisa ang journey ni Kuya Noli. So eto, nandito tayo sa Mahiwagang Lagusan. Ayan, Mahiwagang Lagusan ng Bukana. Yan. Dito ako unang dumaan noon kasi doon may isang daan pa. So dito ako unang dumaan sa lugar na to. Ayan. Pasok po tayo. So dito nakadaan na yung motor ko, yung barako, si Mura ngayon, at saka si Becky, nakadaan na rin dito. Dyan, kadalasan dyan yung iba, so, nasasagi dyan sa kanto na yan, pagka medyo alanganin yung birada. Ayan po. At naalala ko pa nga is masyadong maputik pa to dati. Tapos ito ay pumapasok din ang baha dito. Talagang mataas din ang baha dito. Ayan, so lahat naman. At nung pagpunta ko dito noon, si Idol Japper, Idol Louie,
Idol Madi, ang ang sumalubong sa akin, no, silang tatlo. At isa pa pala si Mika, no, yung sekretary ni Idol Japper Sniper. At si Mika ang naging dahilan bakit nakontak ko sa Idol Japper Sniper. Kasi nga wala namang kaming wala kaming communication na Idol kasi wala pa kaming mga Facebook noon. Wala rin cellphone number, no. So yun, si Jamie Nocum ang nakontak ko paano ako makalapit kay Idol or paano kami magkakwentuhan uli o magkalapitan uli ni Idol Japper Sniper. Ayan. So yun, si Jamie Nocum ang naging dahilan. So ito ay binabaha rin dito mga kanoli. Binabaha rito. Ay yung lote na yan, ayan, umaapaw din ang tubig dyan. May tubig pa nga, oh. Ayan. At dito, yung makasaysayang daan, no? At that time, si Louie TV ay kumbaga dito pa yung naninirahan sa kanyang bahay. Talagang kumbaga dito siya noon nag-stay in nung nag-uumpisa pa rin lang siya, no, hanggang sa yung naka-establish na rin siya sa sa Kalaka. Oh, ayan. Ayan, ayan pa nga, may mga putik-putik pa. Ayan. At doon kasi sa kabilang daan ay hindi ka rin hindi ka rin makadaan kung motor kasi nga may sarado yun. Talagang dito dumadaan yung 4 wheels at saka mga motor. Ayan. Saka pag in case may emergency, dito rin dumadaan. Ayan. Ang daming binagong buhay dito sa pamamagitan ng pabablog. May dadaan yata. Kung sa Idol Japper Sniper ay maramot or hindi na sinare, sinulo niya lang yung kaalaman sa pag-YouTube, nako, baka sobrang yaman na yan. Baka sobrang taas lagi ng kanyang views, no, bawat upload. Kaya lang mas pinili niya talagang i-share niya yung kanyang karanasan sa YouTube at yung naranasan niya kung paano kumita. Gusto niya rin maranasan sa iba, no. So ngayon, yun din ang ginagawa ko, no. Ginagawa ko sa mga kasamahan ko sa team at sa ibang mga tao, no. Ayan. Eto. Pasok na tayo ng Bukana. Ayan. Ayan, at ito may mga parking na pala dyan, oh. Oh, ayan, mga parking dyan sila nakapark. Kaya lang minsan medyo mahirap lumabas, lalo na pag 4 wheels, no. At minsan sasagi pa yung sakyan mo. Kaya lang ganun talaga, kasi nga wala talagang yung maliit lang talaga yung yung daan. Ayan, bali dito may daan din dito pupunta dun sa tabing dagat. At dun sa kabila may daan din dun, ayun sa kanto na yan. Yan. So yan ay sa bandang dulo na yun. Yan. Diyan yung yung kaibigan ko na may dalang sasakyan. Yan, diyan yung naghinto. Yan, diyan po. Diyan nakarating na rin ako diyan sa na yan. Yun doon, may daan din doon. Eto. Ayan si Nanay Lita, isa sa natulungan ni Idol Japper. Ayan, si Nanay Lita. Ayan, natulungan din yan na Idol. Ayan. So eto, andito na tayo. Ayan po, andito na tayo sa lugar, no, yung entrada, no, sa bahay ni Idol, no, ni Idol Japper, no. So ito ang entrada. Ayan. Ayan. Pagdating dyan, di ba, yung tindahan na yon, yan, dyan kami bumibili ng shampoo, Colgate, yan, yung tindahan na yun, pag niretso yung bubong na pula. Yan, ito medyo may bakod na pala, dyan kami nagpa-park minsan. Si kuya. Yan, dito rin, nagpa-park din kami rito. Yan, malaking bahay. Kapatid ni Kuya Dagol.
Dyan, nangupahan din sila, ano dyan, kabugoy. Ayan po, dito na tayo. Morning po. Ayan, so ito na mga kanol. At pasensya na kayo, no, di ba ako mapalit ng damit. Di ba ako nakakaligo eh. Ayun, at ito, dyan na, no, ang bahay niya, no, Kuya Dagul official. Ayan. Pag diniretso mo yan, hanggang ano na yan, hanggang dagat na yan, pag diniretso mo. Pero, dito tayo liliko. At naku, masyadong meaningful sa akin to. Itong ano na to. Masyadong meaningful. Itong ano na to, napabayaan na pala to. Oh, sira-sira na pala to. Grabe. At parang dito ako nagtulog kami dito noon eh, nung bago ako umuwi, nung monetize ako eh. Dito. Oo, tapos nag-inom-inuman pa kami diyan. Tapos nung pauwi na kami, diyan kami galing eh. Yan, so grabe, sira-sira na pala to. Grabe, sayang. Ayan. Ayaw talaga yung ano, yung maintenance ng ano, yung ganyan, resort, mga tulugan. So eto mga kanoli, no, nung panahon ay maski ngayon, yan ang isa sa naging inspirasyon ko, yung bahay ni Idol. Ayan. Ayan. Taas, no. At noon yung bahay namin ay talagang nasa baba pa sa Bulacan. Siksikan kami, isang kwarto lang sa loob, siksikan kaming pamilya. At ayan, nag-start na rin yan na pinapagawa. At tumitingala ako dyan lagi. Pagtitingala ko, ang sabi ko, balang araw, ay magkakaroon din ako ng ganyan. So ayun, natupad naman, although hindi pa naman talaga totally tapos, pero natupad, nangyari. At naging inspirasyon ko talaga, sabi ko, magkakaroon din ako nun. Kaya ang ginawa ko, sinipagan ko, hindi ako sumusuko, siyempre sa suporta nyo. Ayan, at yun, naging inspirasyon ko talaga yan. Ang bahay na yan. Ito, bahay din ni Kamuning. Kaya ni Kamuning. At dito po yung dating lumang bahay ng pamilya ni Idol Japper, no. Diyan yun nung wala pa to, diyan. At parang dito rin yata yung pintuan nun. So isa lang siya, isang floor lang siya. At talagang hindi naman siya totally konkreto. Light materials lang siya yung bahay niya, no. At doon ako natutulog doon sa sala, no, dito sa bahay niyang yun, no. Hanggang sa yun nga, sabi niya sa akin nung pagpunta ko dito noon is 700 subscriber ako, no. At nung pagdating ko dito, ang sabi niya, huwag kang uuwi hangga't hindi ka monetize. So after 2 days ay na-monetize ako. Siguro mga nag 3 days ako dito, saka ako umuwi. So eto, dito, ang araw na to, itong area na to, napakalakas mag-live dito na Idol Japper Sniper. Dito siya lagi nagla-live. Napakalakas ng live niya dito. Yan. So at dito rin sa area na to, nag-live siya at doon ko nakuha yung kanyang yung Facebook niya, Jamie Nocum. Hanggang sa doon ako nakapag-message. Dito sa area na to. Napakalakas talaga nito. Napakalakas. Dinadagsa siya yung mga viewers, napakaraming viewers. Yan, itong area na to. Yan. Motor din na Idol yan. So punta tayo rito. At that time ay wala pa to, no. Wala pa tong na to, yung inuupahan niya. At itong kay Louie noon, di ko masyadong matandaan kung na to, kung ongoing na. At napakahaba, no, napakaraming memory. Napakaraming memory dito, mga kanoli, na nangyari dito sa Bukana, na history talaga, history na ang isipin mo nga pang GC Kasuhot na talaga yung history ng Barangay Bukana. At dati doon pa nakatira si Madi yan sa bahay na yan. Ayan, ewan ko lang ngayon, no, di ko alam. Ayan yung bahay ni secretary na Idol Japper, no, na
Ayan, isa sa mga tumulong talaga sa akin. Ayan, si Jamie Nocob. Morning po. Ayan. At tulog pa. Ayan yun. Mali-mali street. Kasi nga, dito nang gugulat si Idol. Nang gugulat. Ayan, papunta rin yung dagat yan. So, pasok tayo rito. Right. Morning! Terus ko tayo nagising, ano po? Oh, good morning. Good morning. Saan ka ba natulog? Seryoso? Nga. Hindi nga. Nga. Ayun. So ito yung inuupahan nila, Idol, no. Nako, napakaraming kwento diyan sa ano na yan, inuupahan nila. At yan, isa rin yan. Nagiging content din yan. At siyempre si Kamars, yung content niya, yung mga aso na Idol. Yan. Kanyang mga aso. Ayun, baba na tayo rito. Excuse me. Ayan si Kautoy. At eto, itong kubo na ito mga kanoli. Isipin mo, imagine, nung huling punta ko rito ay sobrang ano to, talagang kumbaga bagong-bago pa to, no? At hindi pa yang ganyan. Oh. Ayun talagang ano na, kumbaga marami nang repairin. At oh, yun, butas-butas na rin. Mahiwaga yung kubo na to. Sobrang hiwaga na ito. Napakaraming ano dito, memories dito. Lalo-lalo na yung Magic 7. Ayan, Magic Flix. Ayan, napakaraming memory dito sa area na to. At minsan nakakalungkot kasi lalo na nung makita ko na kumbaga ano na talaga siya. Kailangan na siyang i-repair. Ayan. Grabe yung ano na yan. Sa Idol, nagbablog din. Yan si Vince. Grabe ang alon mo. At di pa rin kumakalma. At ayan, punta tayo rito mga kanoli. Ay, kay Idol yata yung pinapagawang bangka. Andyan si Ate Sally. Ayan, yung taga BP. So dati, ito ay ano pa to, hindi pa yung konkreto. Hindi pa yung konkreto. At dyan pa nga ako nagtatambay-tambay. Dito sa mga gilid-gilid na to. Diyan. Dito. Ay, may lamisa na pala dyan. Ayan. At dito sa gilid na to, diyan, may mga nakatambak pa dyan. At grabe yung iyak ko dito nung panahon. Naalala ko tuloy yun, no. Dito, nung mamonetize ako, no. At dito ako nag-istorya, nagkwento-kwento. Dito, wala pa tong upuan na to. Ayan. Grabe. Sarap balikan mga kanoli. Ayan, maalon. Maalon. So wala pa rin siguro masyado lumalaot. Kasi nga maalon. Ayan, nakabara yung kanilang mga bangka. Medyo maingay lang. Nagtitesting ng makina. Ayan, yan ang kanilang rito. Tuwing umaga, tatanaw ka lang sa dagat at mapipil mo na yung yung relaxation. Mare-relax ka talaga. Ayun, mga kanoli, kung bakit, di ko alam kung bakit nadala ako sa pag-YouTube, kung ano ba talaga ang naging rason, ano talaga ang bakit ako napadpad, ganun, no? So siguro in God's wills, no, siguro sa kalooban ni God, no. At isipin mo, matagal kami ni Idol na na walang komunikasyon, halos taon. Tapos biglang ko sa live na kilalang kilala na pala siyang YouTuber. At marami na rin ako kwento sa inyo mga kanoli. Napakarami ko nang kwento sa inyo kung tutuusin, no. Napakarami ko nang parang sinumbong o kwento. So baba tayo rito, doon tayo sa Pangpang. Ayan. Diba? Medyo nga lang yan, yung dagat na yan ay umaano yan, parang humihigop yan pailalim kasi ang ikot niya, pailalim ang ikot. Ayun si Kuya Michael, magbababa yata sila ng bangka. Ayun.
Grabe ang alon. Ay, hindi. Inaayos yata, inaayos. Grabe oh. Sarap. Mm. Okay. Kaya Michael oh. Hindi ako dulo. Lakas. Mas masarap ang pangalawang asawa kaysa sa una. Loko-lokong bangka na yan. Pambihirang buhay na yan. Tayo natin makaalis. Hello. Ha? Flex. Oo nga. Yan si tatay. Kaayos ng mga pukot. Ayan, ituloy natin ang kwentuhan. At napakarami nang nangyari. Napakarami ng mga pwedeng baliktanaw. Ano ba ang buhay ko noon? Ano ang buhay ko ngayon? No? So, alam nyo na yun, yung mga sulit ni Kuya Noli. Pero, dun sa mga baguhan, at magkikwenta ako ng bahagya. Ano ba ang buhay ni Kuya Noli noon? No? At isa lang akong empleyado. Isang security guard sa GMA 7. At doon ko nga nakilala yan sa Idol Japper at doon kami nagkasama. Driver siya, security ako. At tumagal siguro ako doon ng mga 3 years hanggang sa ayun ay nag-resign ako at naghanap ako ng ibang pagkakakitaan. Hanggang sa ayun mas pinili ko na mag-tricycle driver at kumbaga nagpundar ako ng tricycle na Masada. At kung natatandaan ko, shout out kay Ate Jenny, inutang ko pa sa kanya yung 5,000 na pinang-down doon sa pinagawa kong tricycle, no? Pero nabayaran ko na yun, no? At doon nag-umpisa yung aking journey. At yung nakuha kong separation pay doon sa agency, ayun ang ginamit ko na pandagdag doon sa pambayad ng tricycle. At matagal din akong tricycle driver, napakatagal, mga 6 na taon yata ako ng tricycle driver. Bali, alam niyo naman ang kwento ng pagiging tricycle driver. Umulan, umaraw, maaga pa lang babangon ka na para at least pag bumangon kasi tanghali, so wala ka nang kikitain. Kailangan kasi aagapan mo yung umaga pa lang, kailangan makapila ka na para nagliliwanag
meron ka ng mga 200. Ayun, yun yung minsan sa tricycle, doon ako natutulog. At maliliit pa yung anak ko noon. Maliliit pa sila. Minsan sinasama ko sa pagta-tricycle. Doon sa 5 taon or 6 na taon kong pagta-tricycle, paswertihan lang talaga. Kung marunong kang dumiskarte, at nag-school service din ako noon. At pagka kumikita ako ng maganda-ganda, nagtatabi ako ng pa 0.50, pa 20, para 10, no. Hanggang pag-abot ng December saka ako sa binubuksan, malaki rin ang naiipon. Shout out sa lahat ng tricycle driver sa buong Pilipinas. At ang motor kong gamit noon, yung 155 na TMX. Hanggang sa ayun, nakapundar nga ako ng karaoke. Hanggang sa naging 1, 2, 3, hanggang sa umabot yun ng 7 na hindi pa yun naabot ng pandemic. So ako lang ang bumibira noon. Bali pasada pag walang renta, tapos parenta ng karaoke pagka yung mahina ang pasada, nag-school service, at hanggang sa yun makapagbukas ako ng tindahan na mayroon din mga iba-ibang paninda. So doon ko nga napanood yung live ni Idol Japper Sniper na nakuha ko yung Facebook ni Jamie Nukum. At doon na nagsit ako ng schedule nung sabi ko kay Jamie Nukum ay wag mong sasabihin kay Idol, para hanggang sa ayun matagal niyang sinabi, hanggang sa isang araw sinabi niya na ayun, sabi ni Idol, sige papuntahin nga raw ako. Maano mga kanoli, no, kung itatanong nyo ano ba ang buhay ko noon, ano ang buhay ko noon, naming pamilya, sobrang hirap ng buhay namin. Alam mo yung may gusto kang bilhin, tapos sakto lang talaga ang lalo na yung family mo, no, at limitado lang yung aming pagpupunta kami ng SM. Ito yung ayaw ko, yung luha ko na naman gumigilid. Napakababaw ng luha ko. Ayun, pagka yung pumupunta kami ng SM, limitado lang yung gastos, no? Limitado lang yung aming kinakainan. Hindi yung kagaya ngayon, kahit paano, minsan nakakain kami sa Max, no? Sa yung maganda-gandang restaurant ba at kainan. So yun ang pagkakaiba nung hindi ko pa pinasok yung pagbablog. Hanggang sa ngayon, kahit mura paano ay nag-invest, no? Ang hirap na yung buhay dati na sanay naman kami sa hirap. Kaya lang siyempre gusto mong umangat-angat ang buhay para sa pamilya mo, no, para gumaan at magpatuloy yung kanilang pag-aaral, matustusan ang kanilang pag-aaral, no. Kung ngayon yung sa pagbablog ko, no, yung anak kong panganay, no, hindi rin basta-basta ang gastos sa pagka-college na iiyak rin talaga ako. Sabi ko ayoko nang umiyak eh.
Alam niyo na kasi mga kanoli, pagdating lang ng challenge kami, kumikita talaga ng maganda. Kaming lahat kami sa Word Family, tuwing challenge lang talaga. Although kumikita rin kami, pero talagang sumusobra-sobra lang ng kaunti. Kaya nga umuwi ako na October. Tapos magbe-birthday ako noong November. Sabi ko sa mga anak ko, sa kay Mrs., hindi ako magbe-birthday dito sa Bulacan. Sa Bicol ako. Kasi kasali nga ako sa challenge. Pero nag-celebrate naman kami ng advance doon. Kasi nga, ito talaga ang pinaka-break namin sa Word Family. Paano kami makaipon at magawa namin yung gusto namin para sa pamilya. Kaya, ayun, masakit man sa kalooban ko na nag-birthday ako na wala sa amin. Alam ko masakit din yun sa misis ko at sa anak ko eh. Kaya lang, kailangan mo talaga magsakripisyo. Worth it naman, sobrang worth it talaga. At ayan, sa mga susunod na araw or buwan ay talagang anytime magpapaumpisa ako nung doon sa nabili kong lupa, magpapaumpisa ako nung apartment. Kasi hindi naman panghabang buhay ang pagbablog eh. At salamat at naunawaan ng family ko bakit ako lumalayo, no? At ngayon sobrang malalaki na sila nung almost 4 years, 5 years na, no? At totoo na pag malayo ka, napapalayo ang loob ng mga anak mo. Kaya lang wala tayong choice eh. Hindi tayo pinanganak na may kaya sa buhay. Kailangan natin paghihirapan bawat piso. Maswerte lang kami na mga nagbablog. Agaya ko dahil may mga sponsor na nandyan, no? Handang tumulong, magpakulay, magpalipad. So maswerte lang talaga kami. Napakarami kong kaibigan dito mga kanoli. Napakarami ng naging kaibigan ko sa pagbablog. Totoo talaga yun yung pag pinakita mo kung sino ka, at yun din naman ang isusukli nila. Marami pa akong gustong sabihin mga kanoli, kaya lang iiyak na ako iiyak eh. Sabi ko nga ayaw ko nang umiyak eh. Kaya lang di mapigilan eh. Talagang totoo kasi eh, yung mga nangyari talaga. Kung alam nyo po minsan, pag nauwi ako ng Marilao, Bulacan, sabi ko kung hindi ako nakapag-vlog, ang buhay ko ngayon ay namamasada pa rin. So baka yung mga anak ko ay hindi nakakapag-aral ng college. So yun yung kagandahan na kahit paano nakapasok ako sa pagbablog. At ayun, natutustusan ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Yung bahay sa Bulacan, kumbaga napataasan, nakaabang na yung 3rd floor sa pamamagitan ng pagbablog. Kung wala ito, malamang nandun pa rin kami sa baba, no? Pa rin yung bahay namin, isang floor pa rin, siksikan pa rin kami. Pag may bisita, napakasikip, no? So yun, maraming nabago sa buhay ko, sa buhay namin family. Simula nung mag full time vlogger talaga ako at give up ko lahat ng pinagkakaabalahan ko. So ayun, siguro dito ko na lang talaga tapusin yung itong vlog na to. At dun sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Kuya Noli, no? Taga Bicol, taga Samar, no? Kulang ang salitang salamat. Una, salamat kay God. Ayan, salamat sa family ko, mga anak ko, sa panguunawa, no, kung bakit ako lumalayo. At siyempre, aming nag-iisang pinuno, si Idol Japper Sniper, no. Sabi ko nga,
Ang dami niyang binagong buhay. Napakarami talaga. Kung nagdamot siya nung araw, kung nagdamot talaga siya, walang Kuya Noli, no? Ayan, wala talagang Kuya Noli. Kaya sabi ko noon, yung ginawa niyang pagtulong sa akin, ibabalik ko rin sa iba. No? Kagaya ng, ayan, yung team, no? Mga angel na mga nagbablog. So, yun ang paraan ko para hindi ko na kayang suklian, no, yung mga nagawa niya sa akin, eh. Kaya isusukli ko na lang sa mga tao. So, yun lang, mga kanoli. At ano man ang basta si Kuya Noli ay mananatili lang na na mababang puso, no, mapagpakumbaba. Yun lang ang ko sa inyo. Wala akong may pagmamalaki sa inyo. Yun lang, mga kanoli. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Ingat po tayo.